Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Michele Silenzi na nagbibisikleta papunta sa kanyang paaralan sa Trieste, Italia. May dala siyang €50 na balak niyang ipambili ng costume para sa isang party. Sa paaralan, umupo siya sa likod ng matagal na niyang crush na si Stella. Naputol ang kanilang klase nang dumating ang isang pulis na nagngangalang Giovanna na siya ring ina ni Michele. Naroon siya upang magtanong tungkol sa pagkawala ng isang estudyante. Hiniling ni Giovanna sa klase na ipagbigay alam sa pulisya kung may marinig sila mula sa nawawalang estudyante. Pagkaalis niya, nagsimulang magdugo ang ilong ni Michele kaya tumakbo siya sa banyo. Doon, tinakot siya ng mga bully na matagal nang nangaapi sa kanya at pinilit siyang ibigay ang lahat ng kanyang pera. Umuwi siyang malungkot at dismayado dahil sa nangyari. Kinuha niya ang ilang baryang naipon niya at nagpa siya na bumili pa rin ng costume gamit ang pera. Pumunta si Michele sa isang tindahang mukhang kinakalawang at humiling ng costume ng superhero. Inabot ng tindero sa kanya ang isang masikip na overall at isang mumurahing kapa. Sinabi ng tindero na iyon daw ang kasuotan ng isang Chinese na superhero. Hindi gaanong nagustuhan ni Michele ang costume, ngulit binili niya pa rin ito. Nang makauwi si Giovanna mula sa trabaho, nakita niya si Michele na suot ang costume. Tiniyak niya sa anak na maganda ang itsura nito at pinapunta siya sa party. Sa party, nag-enjoy si Michele at nakausap pa niya ang kanyang crush na si Stella. Ngulit, ipinakita ng mga bully ang isang video ni Stella na naglalakad sa kalsada. Sinabi nilang nakita ang video sa cellphone ni Michele at inaakusahan siyang sinusundan niya si Stella. Dahil sa kahihiyan, tumakbo si Michele papunta sa banyo at nagkulong doon. Kinakatok ng kanyang mga kaklase ang pinto at pinipilit siyang magbukas. Sa sobrang inis at frustration, naghangad si Michele na sana'y maging invisible siya. At biglang namatay ang mga ilaw. Sa susunod na eksena, tumalon siya palabas ng bintana ng banyo at umuwi. Kinaumagahan, nagising si Michele sa tahol ng kanyang aso. Hindi niya ito pinangsin at nagtungo sa banyo upang magsipilyo. Pagtingin niya sa salamin, labis ang kanyang pagkabigla nang ang robe lamang ang makita niya sa salamin. Hindi niya makita ang sariling katawan. Nagmadali siyang lumabas at hinubad ang robe. Eksaktong pumasok ang kanyang ina at hindi siya pinansin na nagpapatunay na siya lang ang nakakakita sa sarili niya. Nang magsimulang maghanap si Giovanna sa paligid, mabilis na nagsulat si Michele ng sulat na nagsasabing maaga siyang pumasok sa paaralan at inilagay ito sa kama. Binasa ito ni Giovanna at hindi na pinansin pa ang pangyayari. Pagkalabas ng silid, tinawagan niya si Michele sa cellphone. Sinagot ito ng invisible na Michele at sinabing mauyo siya. Nalilitong kung ano ang gagawin, nagsuot siya ng damit na may mahahabang manggas at tinakpan ng buong katawan bago pumasok sa paaralan. Pagdating doon, pinanood niya si Stella mula sa malayo. Nakita niya ang kanyang bully at nagplano siyang turuan ito ng leksyon. Hinubad niya ang kanyang mga damit at pumasok sa paaralan ng hubad at invisible. Habang nasa klase, kinuha niya ang paintball gun ng bully at ginamit ito kalaban sa guro na naging dahilan upang masuspinde ang bully. Pagkatapos, nagtungo siya sa girls' changing room at pinalood sila habang nagpapalit ng damit. Bigla na lamang may tuwalya na bumagsak sa kanya na nagpakita ng kanyang silueta sa lahat. Unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan at muli siyang naging visible. Napasigaw ang mga babae nang makita ang hubad na Michele sa ilalim ng tuwalya. Kinaumagahan, nasa klase si Michele kung saan may planumiyong psychologist na nagngangalang Basil na nagbibigay lektura tungkol sa mental health ng mga kabataan. Dalawa sa kanyang mga kaklase ang tumakas sa bahay nitong nakaraang buwan, kaya nais niyang unawaan ang pag-iisip ng mga kabataan. Habang nakikinig si Michele, nagsimulang magliwanag ang kanyang mga kamay at biglang nawala ang mga ito. Buti na lang at tapos na ang klase, kaya nakatakbo siya palabas bago siya tuluyang mawala sa paningin ng iba. Umuwi siya at tinakpan muli ang kanyang katawan. Nakita niya sa kanyang silid ang kanyang nakababatang kapatid na si Candela. Pinaharap niya ito sa pader at pinababa sa ibaba. Dahil naghanala, nagkunwaring umalis si Candela ngulit na natili sa loob. Hindi lumingon si Michele at nagsimulang maghubad. Pagharap niya, napasigaw si Candela sa takot. Ipinaliwanag ni Michele sa kanyang kapatid na ang costume niya ang nagbigay sa kanya ng superpowers.
Samantala, sa istasyon ng pulisya, nakikipagtulungan ng psychiatrist na Basil kay Giovanna upang imbestigahan ang pagkawala ng mga bata. Naniniwala si Giovanna na kinidnap ang mga bata, ngunit inigiit ni Basil na normal lamang ang pagre-rebelde sa kanilang edad. Pag-uwi ni Giovanna, invisible pa rin si Michele. Nakipag-usap siya sa telepono at nabunyag na ampun si Michele. Nasaktan at nagulat si Michele at lumabas ng bahay papunta sa malapit na dungyay. Habang nagdudungyay, dumating si Stella at inisip na multo siya. Hindi siya natakot at sa halip ay hiniling na maging kaibigan siya. Gumuhit si Michele ng nakangiting mukha sa buhangin upang makipag-usap. Nagkasundo silang magkita muli. Pagkaalis ni Stella, napansin ni Michele ang isang lalaking nakatitig sa kanya kahit invisible siya. Umalis ang lalaki gamit ang tungkid, isa pala itong bulag. Kinagabihan, bumisita si Michele sa bahay ni Stella. Masaya si Stella na magkaroon ng invisible na kaibigan. Naghalikan sila ngulit biglang humina ang kapangyarihan ni Michele. Tumakbo siya palayo bago pa makita ni Stella ang kanyang mukha. Sa huli, habang nag-iisa si Stella sa kanyang gymnastics class, tinamaan siya ng karayom sa likod at nawalan ng kalapad. Samantala, nagpa siya si Michele na sabihin ng totoo kay Stella. Pumunta siya sa gym kasama ang kanyang aso at nakita ang isang lalaking nakamaskara na buhat si Stella. Inatake niya ito at kinagat ng aso ang kamay ng lalaki, ngunit nakatakas pa rin ito kasama si Stella. Dumating ang pulisya sa lugar. Natuklasan nilang hindi tumatakas ang mga nawawalang bata kundi kinidnap pala sila. Nagising si Stella sa isang kakaibang pasilidad na may kable na nakakabit sa kanyang ulo. Naroon si Basil at iniimbestigahan siya. Lumabas na siya ang kinidnap ng mga bata. Isinailalim siya sa ilang pagsusuri at ipinadala sa isang selda na kung saan naroon din ang dalawa niyang kaibigan na naunang nawala. Kinaumagahan, mag-isa lang si Michele sa isang malapit na dalampasigan nang biglang lumitaw sa harap niya ang bulag na lalaking nakita niya noong nakaraan. Sinagot ng bulag na lalaki ang lahat ng tanong ni Michele bago pa ito itanong. Parang kaya nitong magbasa ng isip. Nang tanungin ni Michelle kung sino siya, ibinunyag ng lalaki na ang pangalan niya ay Andres at siya ang ama ni Michelle. Hindi naniwala ang bata at inakusahan siya ng pagsisinungaling, kaya nagsimulang ikwento ni Andres ang kanyang nakaraan. Dati siyang isang ordinaryong lalaki mula sa isang maliit na bayan sa Russia hanggang sa tamaan nito ng isang mapaminsalang pagsabog na nuklear. Dahil sa radiation, maraming tao ang namatay at ang ilan naman ay nagkaroon ng permanenteng pagbabago sa kanilang katawan. Nagkaroon ng mutasyon ang kanilang DNA at nabigyan sila ng natatanging kapangyarihang higit sa tao tulad ng paglipad, telepathy, pagiging invisible at iba pa. Tinawag silang mga specials at dinala sa isang kampo militar na tinatawag na division upang gamitin bilang mga sandata. Labis silang pinahirapan at ginamit ng division. Habang mas ginagamit ng mga special ang kanilang kapangyarihan, lalo silang nanghihina. Isa pang epekto ng radiation ay naging baog ang lahat, maliban kay Andres at sa ina ni Michelle. Nagkaroon sila ng anak na si Michelle, ang kauna-unahang batang special. Ngunit pagkasilang pa lamang nito ay agad siyang kinuha. Kaya nagpasi siya ang mag-asawa na tumakas kasama si Michelle at nagtagumpay sila. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga tao mula sa division. Hinabol nila ang mag-asawa upang mabawi ang bata. May kapangyarihan si Andres na magbasa ng isip, samantalang ang ina ni Michelle ay may kakayahang maging invisible. Nakatakas si Andres kasama si Michelle, ngunit napatay ng division ng kanyang asawa. Alam ni Andres na hindi ligtas si Michelle kung kasama niya ito, kaya iniwan niya ang bata sa harap ng pintuan ni Giovanna matapos basahin ang isip nito at matiyak na isa siyang mabuting tao. Ngayon, nalaman na ng division na nasa bayan ng batang special. Kaya kinikidnap nila ang mga bata at sinusuri kung sila ay special. Matapos marinig ang kanyang tunay na pinagmulan, nabigla si Michelle. Halos hindi siya makapaniwala. Ngumit sinabi ni Andres na wala na silang oras dahil pinaghihinalaan sila ng mangingisda na nasa tabi nila at tumawag na ito ng pulis. Iniabot ni Andres kay Michelle ang isang suit na nagiging invisible kasama ng kanyang katawan. Binura niya ang alaala ng mangingisda at umalis. Dumating ang mga pulis, kasama si Basil. Ibinunyag ni Giovanna kay Basil na ampun si Michelle, kaya naghinala si Basil na maaaring siya ang batang special. Nag-offer itong ihatid si Michelle pa uwi. Pagdating nila sa bahay, napansin ni Michelle ang sugat sa kamay ni Basil, eksaktong lugar kung saan kinagat ng aso niya ang dumukot kay Stella.
Pinagmasdan niya ito ng may pagduda at sinubukang tumakas, ngunit nalaman niyang nakalock ang lahat ng pinto at plano siyang dukutin ni Basil. Tumakbo si Michelle sa isang silid, hinubad ang kanyang mga damit at naging invisible. Nakalabas siya habang hinahabol siya ni Basil. Sa kalsada, nakita niya ang bully niyang si Ivan na nakabisikleta. Umupo siya sa likod nito at pinamaneho ito palayo. Sumunod naman ang kinakabahan si Ivan. Pagdating sa ligtas na lugar, nagpakita si Michelle kay Ivan at sinabi tungkol sa pagdudukot sa kanilang kaklase. Samantala, napansin ni Stella at ng kanyang mga kaibigan ang isang bentilasyon sa kisama. Umakyat sila sa isa't isa at nagawang makalabas si Stella. Habang nagtatago sa mga gwardya, umakyat siya sa isang tore at nakarating sa isang searchlight. Paniniwalang hinahanap siya ng kanyang invisible na kaibigan, gumuhit siya ng nakangiting mukha sa ilaw at itinapat ito sa langit. Nakita ni Michelle ang nakangiting muka at naunawaan ang mensahe ni Stella. Sinundan nila ni Ivan ang ilaw, ngulit pagdating doon ay nahuli na si Stella ng mga gwardya. Nagdulot si Ivan ng aberya sa kuryente gamit ang kanyang paintball gun habang pumasok ang invisible na Michelle. Nakita niya sina Basil at ang mga tauhan niyang minamansaman sina Giovanna at Andres na magkasamang naghahanap kay Michelle. Nagpatuloy si loob, pinatumba ang isang gwardya at tinutukan ng baril ang isa pa upang buksan ang selda kung saan nakakulong si Stella at ang iba pa. Matapos silang makalaya at maikulong ang mga gwardya sa loob, nagpakita si Michelle sa kanilang mga kaibigan na labis na naggulat. Gusto ng mga lalaki na tumakas, ngunit iginiit ni Stella na iligtas din ang isang matandang lalaking nakita niyang nakakulong sa ibang silid. Sumama si Michelle sa kanya, ngunit dinala niya ang matanda sa mga kalaban at tinutukan si Michelle ng baril. Biglang nawala ng malay si Stella at nagsalita ang matanda. May kapangyarihan pala itong kontrolin ang isip ng iba. Siya ang kumokontrol kina Basil at Stella upang madala si Michelle doon. Pagkatapos, pinababa niya ang isang submarine at inilagay sina Michelle at Stella sa rito. Dinala sila sa gitna ng dagat. Dumating sina Andres at Giovanna at nakasalubong si Ivan. Ilang segundo na lamang bago sumabog ang gunsali. Agad nilang nailigtas ang dalawang dinukot na bata at si Basil mula sa loob. Binasa ni Andres ang isip ni Basil at nalaman niyang may kumukontol sa kanila. Mabilis silang nakalayo bago sumabog ang gunsali. Sa loob ng submarine, natuklasan ni Michelle ang kanyang kapangyarihang telekinesis at winasak ang lugar. Napatay niya ang mga kalalakihan at nailigtas ang kanyang sarili at Stella. Sa wakas, nakabalik sila sa pampang kung saan maraming taong naghihintay. Naging invisible si Michelle sa harap ng lahat. Ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Andres na kailangan nilang burahin ang alaala ng lahat dahil babalik ang division upang hanapin sila. Pumayag si Michelle at hinikan si Stella sa huling pangana. Sinabi ni Andres na babalik siya at umalis matapos burahin ang alaala ng lahat. Bumalik ang lahat sa normal na buhay. Lumipat ang eksena sa Russia. Ang ina ni Michelle na inakalang napatay ay nasugatan lamang noon. Natalo niya ang division at siya na ngayon ang namumuno rito. Sa batukot, siya ang nagpadala ng mga taong kumuha kay Michelle. Ngayon, laban siya sa mga ordinaryong tao na tumitingin sa kanila na parang mga kakaiba. Sa huli, ipinaalam ng isang gwardya na kahit hindi nila nakuha si Michelle, ay natagpuan nila ang kanyang kambal na kapatid na si Natasha. Ipinakita sa isang flashback na tumakas si Andres noon kasama ang dalawang bata. Nagtapos ang pelikula nang sabihin ng gwardya sa ina ni Michelle na nasa Morocco ang kanyang kambal na Natasha. Nagpapahiwatig ito ng susunod na kabanata ng kwento. Salamat sa panunood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!